Welcome sa ating munting YouTube channel. Please support my videos. Comment, like and subscribe po mga idolo. Maraming salamat po. Story present. Super Devo Uling System. Kabanata 911. Ang pilak na laslas ay tumagos sa hangin. Hindi napigilan ng babae ang pag-atake at agad na napatay. Matapos gamitin ang Eye of Nirvana at ang Eye of Void ng 3 beses na sunod-sunod, kahit na mabawi niya ang ilan sa kanyang kapangyarihan sa mata pagkatapos makipag-fusion sa mga ito, hindi iyon sapat. Bilang resulta, muling nabulag si Yezuan. Luo-luo, bilasan mong kunin ang mga gamit. Nagmamadaling sinabi ni Yezuan kay Luo-luo. Sumugod na si Luo-luo at ibinigay ang interspatial rings ng mga bangkay kay Yezuan. Matapos makuha ang napakaraming interspatial ring, agad niyang nilamon ang mga gamit sa loob. Sa kasamaang palad, hindi ito sapat. Hindi sapat. Ang bulag na si Yezuan ay umiling at muling nag-clone upang salakayin ang bagyo ng mga gintong espada. Gamit ang Eye of Perception, kaya niyang ipagpatuloy ang pakikipaglaban kahit mawala ang kanyang paningin. Kasabay nito, unti-unting bumabawi ang kanyang kapangyarihan sa mata. Sa kabilang banda, gulat na gulat ang lalaking nakaitim at ang babaeng nakaputi. Sina Yezuan at Luo-luo ay nagsanib puwersa at pumatay ng higit sa 10 eksperto ng Yin Palace. Kahit sila ay nakatingala lamang sa ganoong lakas. Hindi, kahit narito si Wen Kang, hindi niya mahaharangan ang Silver Slash na iyon. Patuloy na hinahampas ni Yezuan at Luo-luo ang mga gintong espada habang kinukolekta ang mga ito. Ang paglilinang ni Yezuan ay unti-unting tumaas. Kaunti na lang at malalampasan ko na ang kapigatian. Ang mga mata ni Yezuan ay kumikinang ng maliwanag kahit na hindi pa siya bumabalik sa kanyang paningin. 100 espada, 200 espada, 300 espada. Patuloy na nilalamon ni Yezuan ang mga gintong espada. Ang kanyang paglilinang ay malapit nang maabot ang rurok ng ika-7 Tribulation Supreme. Matapos niyang lunukan ng kabuoang 1,000 gintong espada, sa wakas ay umalangaw ang malambing na abiso ng system. Ding! Natugunan ng host ang mga kinakailangan sa kapigatian. Ang kasalukuyang rate ng tagumpay ay 78%. Na-notify ang system. 78%. Ito ay napakalapit sa 100%. Gayunpaman, may clone pa rin si Yezuan sa tabi niya. Ding! Ang kasalukuyang rate ng tagumpay ay 100%. Simulan ang kapigatian. Matapos sumanib si Yezuan sa kanyang clone, direktang nagsimula siyang tumanggap ng ika-8 antas ng Sovereign Tribulation. Marahil siya lamang ang nagkaroon ng lakas ng loob na malampasan ang kapigatian sa ilalim ng gayong mga kalagayan. Ano, malalampasan ni Junior Brother Ye ang kapigatian? Nagulat ang lalaking nakasuot ng itim. Pagkatapos ng lahat, ito ang unang pagkakataon na nakita niya si Yezuan. Gayunpaman, sa oras na iyon, si Yezuan ay nasa kalagitnaan pa lang ng ika-7 Tribulation Supreme. Ngayon, lumaki na siya sa ganoong antas. Bukod dito, nang ahas siyang lagpasan ang kapigatian dito. Nililigawan lang niya si kamatayan. Mayroon pa ring libu-libong gintong espada na umaaligid sa kalangitan. Sa sandaling iyon, lumapit siya kay Yezuan, naghahanda na protektahan si Yezuan. Kahit na napapalibutan siya ng Luo-luo, hindi maaaring magkamali si Yezuan. Gayunpaman, sa susunod na sandali, tumigil ang kanyang mga yapak. Ang ikinagulat niya ay si Yezuan, na nasa kalagitnaan ng kanyang kapigatian, ay talagang nakaganti. Nang malagpasan ng ibang tao ang kapigatian, kailangan nilang gamitin ang lahat ng kanilang lakas upang labanan ito. Hindi nila kayang ma-distract. Gayunpaman, hindi lamang nilalagpasan ni Yezuan ang kapigatian, kundi pinagtatanggol din ang sarili laban sa mga gintong espada sa paligid niya. Ito ay isang lubhang mapanganib na sitwasyon. Boom! 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 Tuldok! Boom! 3 magkakasunod na bolts ng kapigatian na kidlat ang tumama. Ang bawat bolt ay mas malakas kaysa sa nauna, ngunit walang pakialam si Yezuan. Madali siyang dumaan sa 5 kidlat ng kapigatian. Ngunit sa sandaling iyon, tuldok-tuldok! Boom! Biglang isang malakas na tunog ang nakakuha ng atensyon ng lahat. Hindi ito ang tunog ng pagtama ng kidlat ng kapigatian. Sa halip, nagmula ito sa gintong palasyo. Isang pagsabog ang biglang umalangaw mula sa ginintoang palasyo, at pagkatapos ay isang figure ang lumabas mula sa loob nito.
Si Ma Cheng iyon. Sa likod ni Ma Cheng ay dalawang tao. Ang isa ay si Wen Kang, at ang isa ay isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na hindi pa nakikita ni Ye Zuan. Si Wen Kang ay kasalukuyang nagtatrabaho kasama ang nasa katanghaliang gulang na lalaki upang patayin si Ma Cheng. Junior brother, ang hugis espada na bato ay kay Ma Cheng. Agad na sumigaw si Wen Kang. Nanginginig ang katawan ni Ye Zuan. Gaya ng inaasahan, may isang batong hugis espada. Bagamat dinadaanan pa rin niya ang kapigatian, kailangan niyang kumilos alang-alang sa hugis espada na bato. Pagkalabas ni Ma Cheng at nakitang napatay ang kanyang pangkat ng Juyin Palace, galit na galit siya. Nang bumagsak ang kanyang mga mata kay Ye Zuan, isang pilak na slash ang bumungad sa mga mata ni Ye Zuan. Tuldok, whoosh! Ang nerve annex slash ay tumagos sa kalangitan. Saglit na natigilan si Ma Cheng. Nagmamadali niyang itinaas ang kamay para umatake. Tuldok, bang! Ang pag-atake ni Ma Cheng, na nilagyan ng 85% ng sword essence, ay bumangga sa nerve annex slash. Gayunpaman, sa kanyang pagtataka, bahagyang hamina ang kanyang pag-atake. Tuldok, whoosh! Sinira ng nerve annex slash ang pag-atake ni Ma Cheng at inatake siya. Gayunpaman, bilang isang piling disipulo ng Juyin Palace, si Ma Cheng ay hindi madaling pakitunguhan. Bang! Bang! Dalawang malutong na tunog ang narinig. Ang dalawang lumilipad na espada na kontrolado ni Ma Cheng ay sumairis sa nerve annex slash. Tuldok! Boom! Kasabay nito, ang ika-6 na kapigatian ni Ye Zuan ay tumama. Ano ba? Pumapasok siya. Nagulat si Ma Cheng, Wen Kang, at ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Paanong ang isang taong dumaraan sa kapigatian ay magpapakawala ng gayong malakas na pag-atake? Ang ika-6 na kapigatian na kidlat ay tumama sa ulo ni Ye Zuan, na naging sanhi ng paglaki ng tunay na chi sa kanyang katawan. Brat, nililigawan mo si kamatayan. Namula ang mga mata ni Ma Cheng. Ang isang henyo tulad ni Ye Zuan ay dapat patayin sa duyan. Tuldok, whoosh! Ang isa pang ningning ng espada ay tumama kay Ye Zuan. Gayunpaman, sinira ng ningning ng espada ang after image ni Ye Zuan. Ang orihinal na katawan ni Ye Zuan ay tumakbo na sa malayo. Hindi lamang maaaring umatake ang isang taong dumaraan sa kapigatian, ngunit maaari rin siyang tumakas. Isa ba siyang freak? Bastard, anong lakas ng loob mong hadlangan ang kapigatian ni Young Master? Galit na sigaw ni Luo Luo. Sa susunod na sandali, ang balahibo sa kanyang buntot at tainga ay naging ginto. Iyon ay, namilog ang mga mata ni Ye Zuan. Nakita niyang biglang kumislap ang buntot ni Luo Luo. Iyon ang bangkos ng gintong balahibo. Si Luo Luo, na naging Golden Fox, ay biglang nakaranas ng surge sa kanyang aura. Nakilala niya ang nagniningning na espada ni Ma Cheng at talagang sinira ito sa isang kuko. Heavens, kailan naging napakalakas ng attack power ni Luo Luo. Nagulat si Ye Zuan. Pakiramdam niya ay hindi na niya nakikita si Luo Luo. Naubos na ang 3 Fox Demon Flashes ni Luo Luo. Ngunit ngayon, si Luo Luo ay naging isang gintong fox mula sa isang puting sorrow. Ang kanyang husay sa pakikipaglaban ay tumaas hanggang sa puntong kaya niyang labanan si Ma Cheng. Nakakakilabot. Tuldok-tuldok. Boom! Ang isa pang bolt ng Sovereign Tribulation Lightning ay bumaba mula sa langit. Ito ang ika-7 bolt ng Sovereign Tribulation Lightning. Isang bolt na lang si Ye Zuan para maging 8th Tribulation Sovereign. Kasabay nito, hinaranggan na ni Luo Luo ang daraanan ni Ma Cheng. Napuno ng mga anino ng kuko at ningning ng espada ang kalangitan. Si Ma Cheng, na pinipigilan ni Luo Luo, ay agad na naabutan ni Wen Kang at ng nasa katanghaliang gulang na lalaki. Ibigay mo sa akin ang hugis espada na batong iyon. Gagantimpalaan ka ng imperial kong pamilya. Biglang sumigaw ang medyo may edad na. Ngayon, sa wakas ay nalaman na ng mga tao sa paligid ang kanyang pagkakakilanlan. Siya ay mula sa imperial family ng Royal Sacred Dynasty. Wag mo nang isipin yun. Kabanata 912. Ang isang bato na hugis espada ay maaaring lumikha ng maraming eksperto. Hanggat makukuha ng Yin Palace itong sword-shaped stone, maaari silang maging mas makapangyarihan kaysa sa royal family. Paano sila susuko sa bato na hugis espada?
Si Wen Kang at ang nasa katanghaliang gulang na lalaki mula sa royal family ay parehong nasa gitnang yugto ng Supreme Being Realm. Mapapamahalaan pa ang dating, ngunit ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay napakahirap pakitunguhan. Bagamat si Ma Cheng ay nasa tuktok ng Supreme Being Realm, na isang antas na mas mataas kaysa kay Wen Kang at sa nasa katanghaliang gulang na lalaki, siya ay nakalusot lamang. Kung si Wen Kang lang at ang middle-aged na lalaki, wala siyang problema. Gayunpaman, sa pakikilahok ni Luo Luo, nakaramdam ng matinding pressure si Ma Cheng. Hindi ito pressure. Sa magkasanib na pag-atake ng tatlo, hindi na siya makalaban. Damn it! Nagmura si Ma Cheng sa kanyang puso. Kung patuloy niyang kakapit sa bato na hugis espada, baka mapatay siya ng tatlo. Pagkatapos niyang magdesisyon sa kanyang puso, naglabas siya ng isang bato na hugis espada at ibinato kay Wen Kang. Ang stone shape na ito ay ang sword-shaped stone. Ang hitsura nito ay agad na nakakuha ng atensyon ng lahat. Yan ang bato na hugis espada. Nagliwanag ang mga mata ni Ye Zuan. Sinulyapan lang niya ito bago siya nakarinig ng system notification. Ding! Nadiskubre ang hugis espada na bato. Uukit mo ba? Oo, sumagot si Ye Zuan ng walang pag-aalinlangan. Siyempre, ang layunin niya ay makuha itong sword-shaped stone. Paano siya tatanggi? Ding! Nagsimula ang hugis espada na bato. Kasalukuyang pag-unlad, 1%. Ding! Nagsimula ang hugis espada na bato. Kasalukuyang pag-unlad, 2%. Ding! Nagsimula ang hugis espada na bato. Kasalukuyang pag-unlad, 3%. Ang bilis ng pag-ukit ay napakabagal. Si Ye Zuan ay lubhang nababalisa. Sa sandaling ito, nahulog sa kamay ni Wen Kang ang hugis sword na bato. Ding! Tumigil ang pangungulit. Ang bato na hugis espada ay kinuha ni Wen Kang, kaya natigil ang pag-ukit ng bato. Ibigay mo ang bato na hugis espada. Nang makita ito ng nasa katanghaliang gulang ay agad siyang tumalikod at inatake si Wen Kang. Bang! Masyadong mabagal si Wen Kang para kunin ang hugis sword na bato. Siya ay malubhang nasugatan ng nasa katanghaliang gulang na lalaki at pinalipad. Ngayon lang niya napagtanto na nahulog siya sa bitag ni Ma Cheng. Nang makita niya ang hugis espada na bato ngayon lang ay nagspasm ang utak niya at kinuha niya iyon. Ngayon lang niya napagtanto na nahulog siya sa bitag ni Ma Cheng. Wala siyang magawa tungkol dito. Kung tutuusin, ang kanyang layunin ay ang hugis espada na bato. Nang makita ang batong lumilipad patungo sa kanya, paanong hindi niya ito mahuhuli? Naglakas loob kang magplano laban kay Kuya Wen. Go to hell! Si Luo Luo ay hindi nag-ambala sa hitsura ng hugis espada na bato. Galit na sigaw niya at ipinagpatuloy ang pag-atake kay Ma Cheng. Si Ye Zuan ay tinutulungan si Luo Luo sa simula pa lang, ngunit hindi siya nang ahas na lumapit kay Ma Cheng dahil paparating na ang ika-8 kidlat ng kapigatian. Boom! Sa wakas, tumama ang ika-8 kidlat ng kapigatian. Kinuha ni Ye Zuan ang Sovereign Tribulation Lightning ng direkta. Sa sumunod na sandali, isang system notification ang tumunog sa kanyang isipan. Ding! Matagumpay mong nalampasan ang kapigatian. Isa ka na ngayong 8 Tribulation Supreme Being sa early stage. Kasalukuyan mong itinatayo muli ang iyong Golden Body of Supremacy. Nakalusot na siya sa wakas. Hindi mapigilan ni Ye Zuan na mapangiti. Gayunpaman, nakapasa pa lang siya sa ika-8 antas ng kapigatian, kaya nasa proseso pa rin siya ng muling pagtatayo ng kanyang soberanong gininto ang katawan. Ang Sovereign Golden Body ay nasa proseso ng muling pagtatayo, kaya ang kanyang depensa ang pinakamahina. Anumang pag-atake ng mga taong naruroon ay maaaring maputol ang kanyang ulo. Young Master, pipigilan ko ang lalaking ito. Pumunta ka at kunin mo ang hugis sword na bato. Ang boses ni Luo Luo ay narinig sa isipan ni Ye Zuan. Sige. Bagamat hindi niya alam kung paano naging napakalakas ni Luo Luo at tumalo ng 4 na antas upang haminin si Ma Cheng, hindi ito ang oras para alalahanin iyon. Agad na sumugod si Ye Zuan patungo sa nasa katanghaliang gulang na lalaki. Si Wen Kang ay mas mahina kaysa sa nasa katanghaliang gulang na lalaki. Sa isang malutong na tunog, ang kanyang palso ay pinutol ng nasa katanghaliang gulang na lalaki at siya ay pinalipad. Ang interspatial ring ni Wen Kang ay nahulog sa mga kamay ng nasa katanghaliang gulang na lalaki mula sa Royal Sacred Dynasty. Umalis.
Matapos makuha ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ang interspatial ring, mabilis siyang tumalikod at umalis. Gusto mong umalis? Manatili ka. Si Yezuan, nakaka-recover lang ng kaunting lakas ng kanyang mata, ay agad na gumamit ng nerve anek ay sa likod ng nasa katanghaliang gulang na lalaki. Nerve anek cut. Shoo! Ang pilak na slash ay napunit sa hangin. Nang marinig ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ang ingay sa likuran niya, mabilis siyang lumingon. Gayunpaman, huli na. Rip! Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay agad na napatay sa pamamagitan ng pilak na laslas. Ang kanyang buong katawan ay hiniwa sa kalahati ng nerve anek cut. Mabilis na sumugod si Yezuan at pinanatili ang interspatial ring ng nasa katanghaliang gulang na lalaki at ni Wen Kang. Ding! Nagsisimula sa pag-ukit ng sword-shaped stone. Kasalukuyang pag-unlad, 4%. Ding! Nagsisimula sa pag-ukit ng sword-shaped stone. Kasalukuyang pag-unlad, 5%. Ding! Nagsisimula sa pag-ukit ng sword-shaped stone. Kasalukuyang pag-unlad, 6%. Ang pag-ukit ng bato na hugis espada ay napakabagal. Ito ay 10 beses na mas mabagal kaysa noong inukit ni Yezuan ang demonic god statue. Gayunpaman, hindi ito mahalaga. Pagkatapos ng lahat, matagumpay niyang nalampasan ang heavenly tribulation. Sa mga taong naruroon, sino ang makakalaban sa kanya? Ding! Natapos na ang reconstruction ng sovereign golden body. Muling nag-notify ang system. Sa susunod na sandali, naputol si Yezuan sa kalahati. Nang makita ni Ma Cheng ang eksenang ito, ang kanyang katawan ay nanginig ng husto. Isang Yezuan ay napakalakas na. Ngayon nagkaroon ng isa pa. Fair na, kaagad, mabilis na tumalikod si Ma Cheng. Gusto mong umalis? Hindi ganoon kadali. Mabilis na sumugod si Yezuan. Mas mabilis pa siya kay Ma Cheng. Sa isang kisap mata, nalampasan niya si Ma Cheng. Nagsanib puwersa ang orihinal na katawan ni Yezuan, Doppelganger, at Luo-Luo. Hindi sila makatiis ni Ma Cheng. Young Master, gusto mo bang gamitin si Charm? Paalala ni Luo-Luo sa kanya. Hindi, patayin mo na lang siya. Umiling si Yezuan. Si Ma Cheng ay isang elite na disipulo ng Yin Palace. Ang kanyang espiritual na paglaban ay malamang na napakataas. Bukod dito, wala siyang gaanong kapangyarihan sa mata. Ngayon, kaya naman, hindi niya ginamit si Charm. Mata ng Nirvana. Naningkit ang mga mata ni Yezuan. Si Ma Cheng, na pinigilan ni Luo-Luo, ay nakakita ng silver slash na papalapit sa kanya. Siya ay natakot sa labas ng kanyang talino. Pinatay pa ng taong ito ang sarili niyang mga tao. Ito ang tanong sa isip ni Ma Cheng. Maaaring patayin din ng Nirvana Rend na ito si Luo-Luo. Gayunpaman, paano maaatake ni Yezuan si Luo-Luo? Swish! Sa sandaling ito, nanginginig ang katawan ni Ma Cheng. Napagtanto niya na nawala si Luo-Luo. Sa loob ng isang tiyak na saklaw, maaaring itago ni Yezuan si Luo-Luo sa artifact space. Sa makatuwid, sa kritikal na sandali, itinago ni Yezuan si Luo-Luo. Swish! Ang katawan ni Ma Cheng ay hiniwa ng pauilas. Gayunpaman, hindi siya namatay kaagad. Gayunpaman, mabilis siyang pinugutan ng ulo ni Yezuan na sumugod kasama ang invisible sword. Si Ma Cheng, na ikalimang ranggo sa mga panloob na disipulo ng Yin Palace, ay namatay ng ganoon. Sa wakas ay natapos din ang usaping ito. Kabanata 913. Gayunpaman, tulad ng naisip ni Yezuan na ito na ang katapusan ng bagay, isang malakas na aura ang biglang sumugod sa kanyang direksyon. Agad namang nagbago ang ekspresyon niya. Hindi maganda, isang malakas na kalaban ang umaatake. Baka ito ang Ninth Tribulation Supremacy ng Yin Palace. Sigaw ni Yezuan sa mahinang boses. Si Wen Kang at ang dalawa pa, na nagulat pa rin sa lakas ni Yezuan, ay natakot nang marinig nila ito. Isang ikasyam na kapigatian na supremacy. Iyon ang nangungunang puwersang lumalaban ng Royal Sacred Dynasty. Sapat na ang Ninth Tribulation Supremacy para patayin silang lahat. Mabilis na lumapit ang aura na iyon, ngunit hindi na natiling walang ginagawa si Yezuan. Mabilis siyang sumugod sa gilid ni Wen Kang at direktang binuksan ang isang void gate. Bilasan mo, pasok ka. Medyo nag-aalalang sabi ni Yezuan. Si Wen Kang, na nawalan ng braso, ay hindi nang ahas na mag-antala at direktang dumaan sa void gate. Pumasok din ang lalaking nakaitim at ang babaeng nakaputi.
Ang Eye of the Void ay nangangailangan ng malaking lakas ng mata upang buksan ang isang Void Gate. Kasabay nito, ang pagpapanatili ng Void Gate ay nangangailangan din ng patuloy na pagkonsumo ng kapangyarihan ng mata. Matapos makapasok si Yezuan at ang iba pa sa Void Gate, isang tao ang nagmamadaling lumabas mula sa isang madilim na sulok. Manatili ka rito. Isang malakas na sigaw ang umalangaw, ngunit si Yezuan ay dumaan na sa Void Gate. Ang taong sumugod sa sulok ay isang magandang babaeng nasa katanghaliang gulang. Napakalakas ng aura niya, talagang siya ang Ninth Tribulation Supremacy ng Yin Palace. Sa kasamaang palad, huli na siya ng isang hakbang. Ang Void Gate na binuksan ni Yezuan ay ini-teleport sa pasukan ng Secret Realm. Paglabas nila sa Void Gate, nagulat si Wenkang at ang iba pa. Anong klaseng paraan ito? Nagulat si Wenkang. Senior Brother Wen, huwag kang masyadong mag-alala. Umalis muna tayo sa Secret Realm at bumalik sa Burning Sun Hall. Sabi ni Yezuan, nakita sila ng Ninth Tribulation Supremacy na pumasok sa Void Gate at tinansya na malapit na siyang dumating, kaya kailangan nilang umalis ng mabilis. Okay, wala nang pakialam si Wenkang sa kanyang braso ngayon. Kahit na ang Sovereign Golden Body of an Eighth Tribulation Supremacy ay mas mahirap ayusin, basta't ibibigay niya ang hugis espada na bato sa Burning Sun Hall, hindi siya matatakot sa kakulangan ng mga kayamanan. Sa oras na iyon, hindi lamang babalik ang kanyang braso, makakakuha din siya ng malaking halaga ng kayamanan. Gayunpaman, nang akayin ni Yezuan si Wenkang at ang dalawa papalabas ng Secret Territory, nalaman nilang ang Deep Sea Cavern sa labas ng Secret Territory ay napapaligiran. Nang husto, mahigit 10 malalakas na aura ang bumagsak sa lahat. Higit sa 10 Eighth Tribulation Supremacies. Nagulat si Yezuan, sa mga 12-dosenang ito o higit pang 8th Tribulation Supremes, mayroong dalawa na ang mga aura ay hindi mas mahina kaysa kay Ma Cheng. Gayunpaman, ang talagang nakakatakot sa kanya ay mayroon talagang isang 9th Tribulation Supreme Martial Artist sa labas ng Secret Realm. Isang taong lumabas sa lihim na kaharian. Panipi, ang 9th Tribulation Supreme na ito ay isang matandang babae. Nang makita niya si Yezuan, sumimangot siya at nagtanong, "Sino ka?" Gayunpaman, bago makapagsalita si Yezuan, may sumigaw, "Palace Master." Ang naputol ang braso ay si Wenkang. Sila ay mula sa Burning Sun Hall. Hindi maganda, nagdilim ang ekspresyon ni Yezuan. Mabilis niyang ginamit ang Eyes of the Void para masira ang kawalan. Naisip ni Wenkang at ng dalawa pang mamamatay na sila. Nang makita nila ang walang laman na pinto, dali-dali silang pumasok. Kakaiba ang teknik. Stay here. Agad na sumalakay ang 9th Tribulation Supreme Martial Artist. Kaagad, isang alon ng enerhiya ang bumalot kay Yezuan. Gayunpaman, sa sandaling iyon, kalahati ng katawan ni Yezuan ay nakapasok na sa walang laman na pinto. Damn it! Galit na nagmura si Yezuan. Direkta niyang tinawag ang kanyang clone at sinampal ang likod ng kanyang orihinal na katawan. Kasabay nito, mabilis ding pumasok sa void door ang kanyang doppelganger. Whoosh! Sinarado ang walang laman na pinto. Nagulat ang lahat, binuksan ang kawalan, at lumitaw ang isa pang taong kamukha niya. Anong uri ng pamamaraan ito? Damn it! Dapat nasa kamay niya ang hugis sword na bato. Galit na nagmura ang Palace Master ng Juyin Palace. Iniligtas siya ni Yezuan sa takdang panahon. Kung saglit lang siya, sarado na ang walang laman na pinto. Sa oras na iyon, kung nahulog siya sa mga kamay ng Juyin Palace, tapos na siya. Siya ay ginahasa at pinatay ng mga taga-Juyin Palace. Dati, maaaring direktang buksan ni Yezuan ang walang laman sa Hall of Burning Sun at ipatawag ang kanyang doppelganger. Sa madaling salita, ang Hall of Burning Sun ay palaging may lokasyon sa kawalan. Sa makatuwid, ang walang laman na pinto ni Yezuan ay direktang patungo sa Hall of Burning Sun. Puff! Sa sandaling iyon, si Yezuan, nakalalabas lang mula sa walang laman na pinto, ay hindi napigilan ang pagluwa ng isang bibig ng dugo. Ang dugong ito ay hindi dahil sa sampal ng kanyang doppelganger. Ito ay dahil sa sobrang paggamit niya ng kanyang Sky Eyes. Damn it! Nung nagamit ko ng sobra ang Sky Eyes ko at wala akong sapat na eye power, naubos nito ang sigla ko. Walang magawang sabi ni Yezuan sa kanyang puso. Naubos ang kanyang sigla sa sobrang paggamit ng kanyang Sky Eyes.
Iyon ang dahilan kung bakit nawala ang kanyang mga mata. Ang sigla ay habang buhay. Matapos malaman ang katotohanan ito, hindi na siya nang ahas na gamitin ang kanyang sky eyes nang walang ingat. Young Master, okay ka lang. Si Luoluo, na pinakawalan din ni Yezuan mula sa kawalan, ay nagmamadaling nagtanong. Ayos lang ako, nasample ko lang mag-isa, para hindi mag-alala si Luoluo, nagsinungaling si Yezuan. Pagkatapos, sinabi niya kay Wen Kang, Senior Brother Wen, pakisabi sa iba. Naisulat na niya ang 80% ng hugis espada na bato. Nang dumating ang mga eksperto mula sa Hall of Burning Sun, tinansya niya na matatapos niya itong isulat. Nagsisimula na siyang mag-isip kung anong klaseng reward ang makukuha niya. Sige, pupunta na ako. Walang pakialam si Wen Kang sa kanyang putol na braso at umalis kasama ang kanyang mga nakababatang kapatid. Ang mga nakatataas sa Hall of Burning Sun ay tiyak na hindi aasahan na makakakuha ng hugis espada na bato. Mayroon ding 9th Tribulation Supreme sa Hall of Burning Sun. Halos lahat sa kanila ay naintindihan ang 70% ng layunin ng espada. Gayunpaman, ang hugis espada na bato ay may ibang halaga sa kanila. Hindi nagtagal pagkaalis ni Wen Kang, narinig ni Yezuan ang tunog ng notification. Ding! Matagumpay ang inskripsyong bato na hugis espada. Ngayon, ang hugis espada na batong ito ay wala ng silbi kay Yezuan. Kahit na mawala ito, hindi siya magdaramdam. Luoluo, anong nangyari sa iyo ngayon? Sa sandaling ito, biglang nagtanong si Yezuan. Bagamat hindi nasugatan si Luoluo, mapatla ang kanyang mukha. Sa sandaling ito, bumalik na ang kanyang buhok sa orihinal nitong puting kulay. Matapos marinig ito, agad na inilabas ni Luoluo ang bangkos ng gininto ang buhok na nakatago sa kanyang buntot. Sinabi niya na may umiiyak na mukha, "Wuo, sa ganoong estado ngayon lang, kailangan kong patuloy na gamitin ang bangkos ng gininto ang buhok na ito. Sa maikling panahon na iyon, naubos ko ang 5 sa kanila." Hindi nakaimik si Yezuan. Paalala niya sa kanya, "I see. Saka dapat tipid na gamitin ito in the future. This tuft of golden hair is related to your bloodline. Don't use it up when the time comes." Okay, nagpout si Luoluo at masunuri na tumango. Ito ang unang pagkakataon na ginamit niya ang gininto ang buhok upang madagdagan ang kanyang lakas. Noong panahong iyon, nasa gitna pa lang siya ng 7th Tribulation Supremes. Talagang nagawa niyang lumaban ng pantay-pantay kay Ma Cheng na nasa tuktok ng 8th Tribulation Supremes. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang lakas ay tataas habang tumaas ang kanyang antas ng paglilinang. Kung ginamit niya ito muli noong siya ay nasa 8th Tribulation Supremes, hindi siya matatakot kahit isang 9th Tribulation Supremes. Kabanata 914. Hindi nagtagal, ilang malalakas na aura ang pumasok sa sensing range ni Yezuan. Tila dumating na ang mga nakatataas sa Burning Sun Hall. Ang grupong ito ng mga eksperto ay sumugod lahat sa tirahan ni Yezuan. Mahigit 10 tao ang sumugod, at karamihan sa kanila ay matatanda. Ang isa sa kanila ay maging ang amo ni Yezuan, si Han Ming. Gayunpaman, ang grupong ito ng mga tao ay magalang na nakatayo sa likod ng isang matanda. Hindi na kailangang sabihin, ang elder na ito ay ang Burning Sun Hall Master. Nang makita niya si Yezuan, sinabi niyang kinakabahan, "Nakuha mo ang hugis espada na bato." Pagbati, Sect Master, si Yezuan ay nagkunwaring nasaktan ng husto habang sinasabi niya ito. Pagkatapos, kinuha niya ang hugis espada na bato mula sa devouring space. Sa sandaling lumitaw ang bato, nagkaroon ng kaguluhan. Batong hugis espada, ito talaga ang hugis espada. Nagtaas ng kilay ang Incineration Sun Hall Master at kinuha ang hugis espada na bato. Bagamat naintindihan niya ang 75% ng asensya ng espada, ang hugis espada na bato ay mas kaakit-akit sa kanya kaysa sa iba. Hinawakan niya ang bato at sinabi kay Yezuan, "Napakaganda ng trabaho mo sa pagkakataong ito. Sabihin mo sa akin kung ano ang kailangan mo." Hinihintay ni Yezuan ang pangungusap na ito. Bago dumating ang grupong ito ng mga eksperto, naisulat na ni Yezuan ang gusto niya. Ang natitira ay ang mga kailangan para sa Heaven's Eye, ang forging materials para sa Shadow Sword at Fallen Star Whip, at syempre, ang Heavenly Treasures. Kinuha ng Burning Sun Hall Master ang piraso ng papel at sinulyapan ito.
Tapos, nagtaas siya ng kilay. Masyadong marami ang hinihiling ni Yezuan. Narinig ko lang ang Eternal Flower at ang Golden Sunstone. Wala ang Burning Sun Hall. Gayunpaman, mayroon kaming mga materyales para sa Heaven's Eye. Bumulong ang Burning Sun Hall Master, maliban sa mga unang item, ang iba ay hindi problema. Panipi, ang mga unang bagay ay ang mga pangangailangan para sa pagbubukas ng Heaven's Eye. Kahit ang Burning Sun Hall ay wala sa kanila. Okay, agad na tumango si Yezuan. Bagamat medyo nabigo siya, madali pa rin siyang nasiyahan. Ang natitira sa mga item ay sapat na para sa kanya upang makagawa ng isang pambihirang tagumpay at pekay ng Shadowless Sword at ang Fallen Star Whip. Palace Master, noong panahong iyon, pinatay ni Junior Brother Ye si Ma Cheng mula sa Absolute Yin Palace. Kasabay nito, mayroon ding grupo ng mga eksperto mula sa Royal Dynasty. Sa sandaling ito, biglang nagsalita si Wen Kang, isang eksperto mula sa maharlikang pamilya. Nang marinig ito ng Inferno Sun Hall Master, hindi niya maiwasang sumimangot. Sa Royal Sacred Dynasty, ang pinakaayaw nilang ma-provoke ay ang Royal Clan. Nang matuklasan ang lihim na kaharian, may mga makapangyarihang mandirigma pa nga mula sa maharlikang pamilya sa malapit. Anong malas? Gayunpaman, ang hugis espada na bato ay nasa ating mga kamay, at imposibleng ibigay natin ito. Malamig na umungol ang pinuno ng Burning Sun Palace. Tama, ito na ang pagkakataon natin. Hanggat nasa atin ang hugis espada na bato, maaari nating sirain ang Yin Palace. Kahit na ang Royal Family, hindi namin sila kinatatakutan. Ang mga matatanda ay nagsimulang magsalita ng galit. Yezuan, nasugatan ka ngayon, kaya kailangan mo munang gamutin. Kukuha ako ng taong magpapadala ng mga gamit mamaya. Nang matapos magsalita ang pinuno ng Burning Sun Palace, umalis siya kasama ang grupo ng mga tao. Yezuan, hindi ko inaasahan na mapapatay mo si Ma Cheng, na nasa tuktok ng 8th Supremacy Realm. Parang wala na akong qualifications para maging master mo. Lumapit si Han Ming at sinabi kay Yezuan, masyadong seryoso si master. Ang isang guro sa isang araw ay isang guro habang buhay. Kahit nalampasan ko ang Supremacy Realm, ikaw pa rin ang aking master. Magalang na sabi ni Yezuan. Malaki ang pasasalamat niya kay Han Ming. Pagkatapos ng lahat, kung hindi dahil sa 10 Supremacy Golden Course, hindi sana lalakas ang lakas nila ni Luo Luo. Kung ganoon nga, iba na sana ang nangyari pagkatapos ng araw na iyon. Kung lalabas si Yezuan para gumawa ng ilang random na misyon, siya ay namatay na siyam sa bawat 10. Hindi pa banggitin ang pagpatay kay Ma Cheng at pagkuha ng hugis espada na bato. Tumango si Han Ming bilang kasiyahan at nakangiting sinabi, not bad, not bad. Ang isang henyong tulad mo ay hindi malilimitahan sa Supremacy Realm. Sa hinaharap, tiyak na malalampasan mo ang 3 misfortunes of the Supremacy Realm. Dahil tinulungan mo ang Burning Sun Hall na makuha ang hugis espada na bato, natural na papayagan ka ng Hallmaster na maunawaan ito. Sa iyong kakayahan, maaari mong maunawaan ang puwersa ng espada. Panipi, matapos marinig ito, si Yezuan ay namangha. Ito ang unang pagkakataon na narinig niya ang katagang ito. Agad niyang tinanong, Guro, ano ang puwersa ng espada? Ang layunin ng espada ay isang bagay na natutunan naming mga eksperto sa Supremacy Realm. Sa itaas ng layunin ng espada ay puwersa ng espada. Ipinaliwanag ni Han Ming, ang puwersa ng espada ay may kabuuang 3 kaharian. Sila ay Minute Sword Force, Perfect Sword Force, at One with the Sword. Minute Sword Force, Perfect Sword Force, at One with the Sword. Itinaas ni Yezuan ang kanyang kilay at sinabing, ang 3 kaharian ba na ito ay tumutugma sa 3 kasawian ng Supremacy Realm, Human Body Disaster, True Energy Disaster, at Spirit Disaster. Tama na, tumango si Han Ming at sinabing, hanggat naiintindihan mo ang puwersa ng espada, hindi ka magagapi sa Supremacy Realm. Maliban kung naiintindihan din ng iyong kalaban ang puwersa ng espada, walang makakapigil sa iyong mga pag-atake. Hindi lang iyon, kahit na ang isang 9th Stage Human Body Disaster Expert ay maaaring hindi maintindihan ang Minute Sword Force. Depende ito sa iyong kakayahan. Panipi, mula sa mga salita ni Han Ming, alam ni Yezuan na mayroon lamang 3 kaharian. Ang Minute Sword Force, Perfect Sword Force,
at one with the sword. Hindi lamang mabilis na mapataas ng hugis espada na bato ang layunin ng espada ng isang tao, maaari rin itong bigyang daan ng isa na maunawaan ang puwersa ng espada. Ito ay isang magandang item. Salamat sa iyong paggabay, guro. Nagmamadaling nagpahayag ng pasasalamat si Yezuan. Haha, may tiwala ako sa iyo. Sa hinaharap, tiyak na malalampasan mo ang tatlong kasawian ng Supremacy Realm. Kung maiintindihan mo ang puwersa ng espada at maabot mo ang one with the sword, kahit isang spirit disaster expert ay hindi makakapigil sa iyong mga pag-atake. Nakangiting sabi ni Han Ming. Nagpakita si Yezuan ng walang magawang ekspresyon. Ang isa na may sword ay ang huling kaharian ng puwersa ng espada. Ito ay tumutugma sa kaharian ng spirit disaster. Paano ito madaling maunawaan? Gayunpaman, tama si Han Ming tungkol sa isang bagay. Tiyak na malalampasan niya ang tatlong kasawian ng Supremacy Realm. Hindi nagtagal, umalis si Han Ming. Para kay Yezuan, nanatili siya sa residence kasama si Luo Luo, naghihintay ng mga item mula sa Burning Sun Hall Master. Hindi nagtagal, isang elder ang nagdala ng mga gamit. Haha, hindi napigilan ni Yezuan na matawa. Bagamat wala siyang mga kinakailangang materyales para mabuksan ang kanyang Heaven's Eye, nakuha niya ang mga materyales para sa Shadow Sword at Fallen Star Whip, pati na rin ang malaking halaga ng Heavenly Treasures. Pagkaalis ng Elder, nagbuhos si Yezuan ng ilang bagay sa devouring space, pagkatapos ay inihagis ang Universe Ring kay Luo Luo. Luo Luo, kunin mo na. Pagkatapos magsalita ni Yezuan, sinimulan niyang pandayin ang Supremacy Realm Spiritual Treasure. Ang embryo ng Shadowless Sword ay napik na, kaya hindi ito nangangailangan ng maraming materyales. Sapat din ang mga materyales ng Fallen Star Whip. Bilang karagdagan, mayroong mga peking blueprint para sa dalawang Supremacy Realm Spiritual Treasures, kaya isang segundo lang ang ginugol ni Yezuan upang pandayin ang Supremacy Realm Spiritual Treasure. Ding! Matagumpay na napik ang Shadowless Sword. Ding! Matagumpay na napik ang Fallen Star Whip. Dalawang system notification ang tumunog. Kabanata 915. Bahagyang ibinaba ni Yezuan ang Shadowless Sword, at nawala ang talim. Parang ginagamit ni Yezuan ang hilt para laslasan ang isang tao. Sa kasamaang palad, ang Shadowless Sword ay para lamang palabas. Para sa isang taong ka-level niya, walang silbi ang Shadowless Sword. Pagkatapos, inilabas ni Yezuan ang Fallen Star Whip. Ang Fallen Star Whip ay isa ring Level 1 Supreme Spiritual Treasure. Hinampas ito ni Yezuan sa lupa. Bang! Biglang sumabog ang lupa. Ito ang epekto ng Fallen Star Whip. Hanggat tumama ito sa kalaban, magkakaroon ng epekto ng pagsabog, na nagpapataas ng lakas nito. Luo Luo, handa na ang Fallen Star Whip, ngunit hindi mo alam kung paano ito gamitin. Ibinigay ni Yezuan ang Fallen Star Whip at nagtanong. Hehe, nasa aking minanang alaala. At saka, makakatulong ito sa akin na mabilis na maunawaan ang puwersa ng espada. Biglang ngumiti si Luo Luo ng pilyo. Mabilis na maunawaan ang puwersa ng espada. Nagtaas ng kilay si Yezuan. Talagang may magandang bagay ang babaeng ito sa kanyang minanang alaala. Hindi nakakagulat na pinili niyang huwad ang Fallen Star Whip sa halip na ang Shadowless Sword. Bilang karagdagan, ang puwersa ng espada ay talagang isang pangkalahatang termino. Pagkatapos ng lahat, ang puwersa ng espada ang pinakakaraniwang sandata. Bilang karagdagan sa puwersa ng espada, mayroon ding puwersa ng kutsilyo, puwersa, at iba pa. Gayunpaman, nakasanayan na ng mga tao na tawagin itong Sword Force. Masyadong misteryoso ang bloodline ng babaeng ito. I can't believe she even have this. I can't fall behind. Kinaikit ni Yezuan ang kanyang mga mata at sinabing, Luo Luo, kinuha mo ba ang lahat ng gusto mo? Oo, lahat ng mga bagay na ito ay napakataas ng antas. Madali ko itong mapino. Baka mas mataas pa ang aking kaharian kaysa sa iyo. Ngumiti si Luo Luo at ibinalik ang interspatial ring. Awkward na kinuha ni Yezuan ang interspatial ring at nalaman niyang wala na ang hindi bababa sa 4/5 bahagi ng mga bagay sa loob. Ding! Nakalusot na ang host. Nasa kalagitnaan ka na ngayon ng 8th Tribulation Supreme Master. Na-notify ang system. Ang mga bagay na iyon ay sapat lamang para kay Yezuan na makalusot ng isang beses. Kung ibibigay niya ang lahat sa kanya,
maaabot niya man lang ang rurok ng 8th Tribulation Supreme Master. Gayunpaman, hindi siya gaanong sinabi. Pagkatapos ng lahat, si Luo Luo ay nasa gitnang yugto lamang ng 7th Supreme Martial Artist. Siya ay dalawang kaharian na mas mababa sa kanya. Kapag lumaki ang kaharian ni Luo Luo, magiging napakalakas din ng kanyang lakas. Sa natitirang oras, dinadalisay ni Luo Luo ang mga makalangit na kayamanan na kinaiinggitan maging ng mga matatanda. Tahimik ding nakaupo doon si Yezuan. Naitala na niya ang hugis espada na bato sa Devouring System. Hanggat gusto niya, maaari niyang pag-aralan ito anumang oras. Mayroon lang akong 70 kalahating sword intent. Siguradong darating ang mga tao mula sa Absolute Yin Palace na kakatok sa aking pintuan. Kailangan kong dagdagan ang aking lakas upang makasali ako sa labanan pagdating ng panahon. Kinusot ni Yezuan ang kanyang mga mata at nagsimulang pag-aralan ng hugis espada na bato. Aabutin ng hindi bababa sa 3 araw bago dumating ang koponan ng Absolute Yin Palace mula sa lihim na pasukan ng 10,000 Swords Villa. At sa 3 araw na ito, ang lakas ni Yezuan ay maaari pa ring bumuti ng kaunti. Si Yezuan ay nagninilay-nilay sa hugis espada na bato sa kanyang tirahan. Wala pang 1 oras, nakarinig siya ng tunog ng notification. Ding! 75% sword intent ay nagbago na. 85% sword intent na ngayon. Pagkatapos ng kalahating araw, ding! 85% sword intent ay nagbago na. 85% sword intent na ngayon. Pagkatapos ng 1 araw, sa tirahan ni Yezuan, nagsimulang magtipon sa itaas niya ang Sovereign Tribulation Lightning. Ito ang tagumpay ni Luo Luo. Sa 1 araw, umasa si Luo Luo sa kanyang pambihirang bilis ng pagpino upang magtagumpay mula sa 7th Supremacy Realm hanggang sa 7th Supremacy Realm Peak. Kasabay nito, naabot din niya ang limitasyon at matagumpay na natanggap ang 8th Supremacy Tribulation. Dagandong, 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 Dagandong. 8 magkakasunod na Sovereign Tribulation Lightning ang tumama. Si Luo Luo, na nasa looban, ay tahimik na nakatayo doon at kinuha ang 8 Sovereign Tribulation Lightning ng direkta. Kabilang sa mga cultivation resources na ibinigay ng Hall Master ng Burning Sun Hall, mayroong daan-daang Sovereign Golden Pills. Dati, si Luo Luo ay gumugol ng maraming oras sa pagpino ng utmost being Golden Pellets. Gayunpaman, habang tumataas ang antas ng kanyang paglilinang, tumaas din ang kanyang bilis ng pagpino. Bilang karagdagan sa kanyang bloodline at charm fusion crystal, si Luo Luo ay nagpino ng 100 utmost being golden pellets sa 1 araw. Ang 8th Supremacy Tribulation ay hindi banta sa Luo Luo. Dagandong, matapos tumama ang huling Sovereign Tribulation Lightning, nakapasok si Luo Luo sa 8th Supremacy Realm. Ngayon, ang lakas ng pakikipaglaban ni Luo Luo ay malamang na maihahambing sa isang 9th Supremacy Realm. Kung ubusin niya ang ginintoang buhok at mag-transform sa isang Golden Fox, kahit na ang Hall Master ng Burning Sun Hall ay kailangang seryosohin siya. May 2 araw pa, ipagpatuloy mo ang paglilinang. Matapos matagumpay na malampasan ni Luo Luo ang kapigatian, patuloy na naunawaan ni Yezuan ang hugis espada na bato. Kapag ang Yinju Palace ay kumakatok sa kanyang pinto, ipapakita niya ang kanyang kakayahan. Kung nabubuhay pa ang Patriarch ng Yin Palace, baka dumating siya. Sa oras na iyon, tiyak na lilito ang Patriarch ng Burning Sun Hall. Hanggat ang magkapatid ay nauugnay sa Yinyang Patriarch, si Yezuan ay natural na magtatanong tungkol dito. Siyempre, kahit hindi siya nagtanong, nasa kanya pa rin ang round jade pendant na iniwan ni Old Immortal Tianju. Hanggat nakalusot siya sa 3 sovereign disasters, malalaman niya ang tungkol sa Yinyang Patriarch. Ang natitirang 2 araw ay lumipas sa isang iglap. Sa 2 araw na ito, pinadalisay ni Luo Luo ang maraming bagay. Bagamat marami pa ring epektong panggamot ang natitira sa kanyang katawan, at marami pa ring heavenly treasures ang natitira, direkta siyang nakapasok sa 8th Supremacy Realm, nakapareho ni Yezuan. Pinirmahan ni Luo Luo at Yezuan ang isang Master and Servant Blood Contract, na naging sanhi ng 2 beses na mutate ang Beast God bloodline ni Yezuan. Sa makatuwid, ang kanyang bilis ng paglago ay tumaas ng 30%. Inaasahan ni Yezuan ang napakabilis na bilis ng paglilinang. Sa 2 araw na ito, kahit na hindi tumaas ang kaharian ni Yezuan,
patuloy niyang naiintindihan ang hugis espada na bato, at itinaas na ang kanyang layunin sa espada sa 70%. Sa Supremacy Realm, ang pinakamataas na level ay ang 9th Tribulation Supremacy Realm, at ang Sword Intent ay 75% lang. Kapag ang Sword Intent ay nabago sa 100%, ito ay magiging Power at Sword Force. Sa loob ng 3 araw, ang layunin ng espada ni Ye Zuan ay tumaas mula 75% hanggang 70%. Habang hawak ang Shadowless Sword, napakalakas ng kanyang attack power. Kahit na sa buong Burning Yang Hall, malamang na wala pang 3 tao ang makatiis ng isang strike mula sa kanya. Dahil mapayapa ang Burning Sun Hall, nagpatuloy sina Ye Zuan at Luo Luo sa paglilinang. Hindi nila alam kung natakot ang Yin Palace o ano, ngunit hindi pa rin sila nakarating pagkatapos ng 3 araw. Hindi kaya natakot sila na ang ninuno ng Burning Sun Hall ay buhay pa, at magmadaling lumabas at mahuli silang lahat sa isang iglap. Gayunpaman, habang iniisip ni Ye Zuan ang problemang ito, biglang dumating ang Dagandong mula sa langit. Bastards of the Burning Sun Hall, lumabas ka dito. Boses ito ng babae, at parang napakatanda. Hindi lang iyon, narinig na ni Ye Zuan ang boses na ito noon pa. Ito ay ang Palace Master ng Yin Palace. Nandito na sila. Matapos marinig ang Dagandong na ito, sabay na binuksan ni Ye Zuan at Luo Luo ang kanilang mga mata. Hehe, sa wakas nandito na sila. Kung hindi sila dumating, naiinip na ako. Iniunat ni Luo Luo ang kanyang likod at naglakad palabas. Si Ye Zuan ay wala ring magawa. Ang babaeng ito ay talagang gustong makita ang mundo sa kaguluhan. Ngunit kung pag-uusapan, naintindihan niya ang hugis espada na bato sa loob ng 3 araw, at ang kanyang lakas ay tumaas ng hindi bababa sa 10 beses kumpara noong siya ay nasa lihim na kaharian ng Myriad Sword Manor. Kabanata 916. Nang lumakad si Ye Zuan sa labas, natuklasan niya na ang Hallmaster ng Burning Sun Hall at ang iba pa ay nagmamadaling bumabagtas sa hangin at lumilipad patungo sa entrance ng Burning Sun Hall. Mabilis na sinundan sila ni Ye Zuan at Luo Luo. Nagmamadali ring sumunod sa kanya ang mga alagad ng Burning Sun Hall na naalarma sa biglaang sigaw. Sino ang may lakas ng loob na pumunta sa Burning Sun Hall at gumawa ng kaguluhan? Ang Burning Sun Hall ay isa sa mga nangungunang kapangyarihan sa Royal Sacred Dynasty. Walang gaanong nang ahas na hamunin sila. Isa pa, ang boses ay pag-aari ng isang matandang babae. Kaya, nahulaan ng mga disipulo ng Burning Sun Hall na ang mga taong dumating ay mula sa Juyin Palace. Nang makuha ng Hallmaster ng Burning Sun Hall ang hugis espada na bato, nagsimula na siyang mag-ayos at nagpaalam sa mga matatanda sa labas na bumalik. Sa pagkakataong ito, magkakaroon ng malaking labanan. Nang dumating si Ye Zuan sa entrance ng Burning Sun Hall, nakita niya na mayroon ng isang grupo ng mga tao sa labas ng protective array. Mas maraming babae kaysa lalaki sa grupong ito. Sila ang grupo mula sa Juyin Palace na nakatagpo ni Ye Zuan sa lihim na teritoryo ng Myriad Swords Manor. Kasama rin sa kanila ang Palace Master ng Juyin Palace. Lahat, ang aking Burning Sun Hall at ang iyong Juyin Palace ay daan-daang taon nang naglalaban. Ito ang unang pagkakataon na nakatipon kayo ng napakaraming tao para pumunta rito. Maaari ko bang malaman ang dahilan? Nagkunwari ang Burning Sun Hall Master na walang alam at nagtanong. Cut the crap! Alam mo na ang sagot at gusto mo pang magpanggap na wala kang alam. Lumabas ang Palace Master ng Juyin Palace dala ang kanyang tungkod. Hindi ko man lang nasabi na ang Juyin Palace mo ay nagtanim ng especially iya sa Burning Sun Hall ko at gumagawa ka na ng maling paratang. Malamig na umungol ang Burning Sun Hall Master. Sa oras na ito, isang babaeng disipulo ng Juyin Palace ang biglang naglakad at itinuro si Ye Zuan, Palace Master, siya iyon noong araw na iyon. Sinundan ng tingin ng lahat ang kanyang daliri at damapo kay Ye Zuan. Ako, paano naman ako? Panipi. Nag-walk out si Ye Zuan. Brat, wag na tayong magpatalo. Naaga mo yang hugis espadang bato na yan. Ang Palace Master ng Juyin Palace ay tumingin kay Ye Zuan. Senyor, bakit sa tingin mo? Tanong ni Ye Zuan bilang ganti. Sa sandaling natapos niya ang kanyang mga salita, may isang tumalon at nagsabi, kung hindi ikaw, sino pa kaya ito? Ngumisi si Ye Zuan at sinabing, anong biro? Nang umalis ako sa lihim na teritoryo noong araw na iyon,
napalibutan ako ng isang grupo ninyong mga Palace Masters. Gusto pa nga akong hulihin ng inyong Palace Master. Gusto akong hulihin ng inyong Palace Master. Tama, kung hindi dahil sa lihim na husay ni Junior Brother Ye, natatakot ako na baka napatay na tayo. Ang Burning Sun Hall ko ay nakipaglaban sa iyong Yinju Palace sa loob ng maraming taon. Kailan ka pa nagpakita ng awa? Tuldok 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 tuldok. Bagamat ang hugis espada na bato ay nahulog sa mga kamay ni Ye Zuan sa huli, si Wenkang at ang iba pang dalawa ay nag-ambag ng kaunti, kaya nakakuha sila ng kaunting benepisyo. 3 araw na ang nakalipas, si Wenkang ay nakakonsumo ng isang makalangit na kayamanan at lumaki ng isang bagong braso. Ang pangungusap na ito ay nagpatahimik sa mga tao ng Juyin Palace. Kung ilalagay nila ang kanilang sarili sa kalagayan ni Ye Zuan, paanong hindi sila tatakbo nang makaharap nila ang Palace Master ng Juyin Palace? Hindi kami pumunta dito ngayon para sa bagay na ito. May ilang eksperto mula sa Imperial Family sa Sword Tomb. Nasaksihan nila ang buong bagay. Bumantong hininga ang Palace Master ng Juyin Palace at sinabing, pinatay ng brat na iyon si Ma Cheng, na ikalima sa inner sect ng Juyin Palace. Pinatay din niya ang isang great elder ng Imperial Family. Ito ang katotohanan. Kung ganoon, Senyor, paano mo mapapatunayan na totoo ang sinabi niya? Tanong muli ni Ye Zuan. Noong panahong iyon, ang koponan ng Juyin Palace ay pinatay ni Ye Zuan. Kasabay nito, nakahanap si Ye Zuan ng ibang tao. Ngunit pagkatapos patayin ni Ye Zuan si Ma Cheng, dumating ang 9th Tribulation Supreme Master ng Juyin Palace. Kaya, walang oras si Ye Zuan para pumatay ng ibang tao. Ang sinabi ng mga taong iyon ay paalitang pahayag lamang ng mga katotohanan. Walang konkretong ebidensya. Humph, I don't care so much. Ang alam ko lang ay nasa palasyo mo ng Juyin Palace ang hugis espada na bato. Ngayon, mas mabuting ibigay mo ito. Kung hindi, ang iyong palasyo ng Juyin Palace ay malapit ng masira. Panipi, nakita ng Palace Master ng Juyin Palace na wala silang ibang pagpipilian kundi iwaksi ang lahat ng pagkukunwari ng kabaitan. Hahaha, anong biro? Ang lakas ng loob mong sabihin na sisirain mo ang palasyo ko ng Juyin Palace. Natawa ang Palace Master ng Juyin Palace nang makita niya ang ekspresyon ng kabilang partido. You better choose to believe na wala kaming planong itago ang hugis espada na bato para sa aming sarili. Ibibigay namin ito sa Imperial Family. Sumagot ang Palace Master ng Juyin Palace. What a joke! Kung makuha mo ang hugis espadang bato, ibibigay mo ba ito sa Imperial Family? Ngumisi ang Palace Master ng Juyin Palace. Nagpatuloy ang Palace Master ng Juyin Palace. Alam mo ba kung paano nawasak ang Myriad Sword Villa daan-daang taon na ang nakalilipas? Ang isang inosenteng tao ay nagkakaproblema dahil sa kanyang kayamanan. Matapos malantad ang hugis espada na bato ng Myriad Sword Villa, lihim itong winasak ng Imperial Family. Panipi, ano? Pagkatapos magsalita ng Palace Master ng Juyin Palace, nagulat ang mga tao sa Palace of the Juyin Palace. Hindi lang iyon, nagulat din ang mga tao sa palasyo ng Juyin Palace. First time nilang marinig ang sikretong ito. Ang Myriad Sword Villa ay isang malakas na puwersa daan-daang taon na ang nakalilipas. Ito ay hindi mas mahina kaysa sa palasyo ng Juyin Palace at sa palasyo ng Juyin Palace. Gayunpaman, pinili nitong mawala sa huli dahil lihim itong nawasak ng Imperial Family. Kahit ang Palace Master ng Juyin Palace ay hindi alam ang tungkol sa lihim na ito. Talaga, napalunok ng laway ang Palace Master ng Juyin Palace. Bagamat makapangyarihan ang palasyo ng Juyin Palace, maaaring lihim na sirain ng Imperial Family ang Myriad Sword Villa na maihahambing sa palasyo ng Juyin Palace daan-daang taon na ang nakalilipas. Bakit pa sa tingin mo ay nawasak ang Myriad Sword Villa? Ang lihim na kaharian na iyon ay ang lugar kung saan pinandi ang Myriad Sword Villa. Gayunpaman, nang dumating ang mga eksperto ng Imperial Family, hindi nila alam na nakalabas na pala ang hugis espada na bato. Sa makatuwid, maliban sa Villa Master ng Myriad Sword Villa, walang nakaligtas. Paliwanag ng Palace Master ng Juyin Palace. Matapos marinig ito, naramdaman ng mga tao ng palasyo ng Juyin Palace na may katuturan ito.
Si Yezuan mismo ay pumasok sa lihim na kaharian ng Myriad Sword Villa. Gayunpaman, wala siyang nakilalang sinuman mula sa Myriad Sword Villa sa lihim na kaharian. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang lugar lamang para sa pagpapanday. Nang nawasak ang Myriad Sword Villa, ang Villa Master lang ang natira. Malamang na bumalik siya sa lihim na kaharian noong siya ay tinutugis at sinira ang pasukan upang pigilan ang Imperial Family na mahanap ito. Dahil ito ay isang lihim na lugar para sa pagpapanday, lahat ng tao sa loob ay mga lalaki. Gayunpaman, ang Villa Master ng Myriad Sword Villa ang mismong nagwasak ng pasukan. Kung hindi niya ito sisirain, tiyak na mahahanap ng Imperial Family ang pasukan. Dahil din dito, namatay sa huli ang lahat ng taong nanatili sa lihim na kaharian. Ayon kay Wen Kang, maraming libingan sa palasyo. Isa sa kanila ay ang Villa Master ng Myriad Sword Villa. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, naramdaman din ni Yezuan na ito ay lubhang nakakatakot. Sinira ng Villa Master ng Myriad Sword Villa ang pasukan sa Secret Realm para maiwasang mahuli. Ang higit na walang magawa ay ang mga taong nanatili sa lihim na kaharian ay pawang mga lalaki. Kung mayroong ilang mga babae, ang Myriad Sword Villa ay hindi sana tuluyang nalipol. Nanirahan sana sila sa lihim na kaharian at hindi nawasak. Kabanata 917. Gayunpaman, may isang bagay na hindi naiintindihan ni Yezuan. Ang Secret Realm ay talagang isang sulok ng mundo. Ang pasukan sa Secret Realm ay katumbas ng isang portal. Iyon ang dahilan kung bakit hindi makabalik ang Eye of the Void ni Yezuan sa Burning Sun Palace ng direkta mula sa Secret Realm. Kailangan niyang umalis muna sa Secret Realm. Nahulaan ni Yezuan na ang Secret Realm ay isang isla, o may porma sayon sa paligid nito na pumipigil sa mga tao na umalis. Ngunit muli, nag-alinlangan ang Burning Sun Hall Master matapos marinig ang mga salitang iyon. Matanda, ipinapayo ko sa iyo na ibigay mo ito sa amin. Sabi ng Palace Master ng Yin Palace. Ang mga salitang ito ay tila nag-iisip para sa kapakanan ng Burning Sun Hall, ngunit walang sinumang naruroon ang tulala. Ang bato na hugis espada ay lubhang mahalaga. Kahit na hindi ito mapanatili ng Burning Sun Palace Master, gagantimpalaan pa rin sila kung ibibigay nila ito. Paano maalis ng Yin Palace Master ang hugis sword na bato? You guys have a good plan. You want me to hand over the sword-shaped stone to you, tapos ibibigay mo sa Imperial Family. Ngumisi ang Burning Sun Palace Master. Walang alinlangan, ang pangungusap na ito ay isang pag-amin. Sa puntong ito, wala silang choice kundi ang aminin ito. So, ang stone-shaped na stone ay nasa Burning Sun Palace Master. Kinaikit ng Palace Master ng Yin Palace ang kanyang mga mata. Tama na yan, sigaw ng Burning Sun Palace Master. Sa sumunod na sandali, lumitaw sa kanyang kamay ang isang bato na tila isang mahabang espada. Ito ay ang bato na hugis espada. Nang makita ito ng Palace Master ng Yin Palace at ng iba pa, nagliwanag ang kanilang mga mata. Ito ang bato na hugis espada. Nagtaas ng kilay ang Palace Master ng Yin Palace. Kahit na ang Imperial Family ng Royal Sacred Dynasty ay walang stone-shaped stone. Kung hindi, bakit mawawasak ang 10,000 Swords Manor? Alam ni Yezuan kung gaano kahalaga ang hugis sword na bato. 3 araw lang ang ginugol niya upang itaas ang kanyang 75% layunin ng espada sa 70% layunin ng espada. Ang isang bato na hugis sword ay sapat na upang lumikha ng isang nangungunang puwersa na maaaring lumaban pa sa Imperial Family. Ilang daang taon na ang nakalilipas, ang Imperial Family ng Royal Sacred Dynasty ay natakot na ang 10,000 Swords Manor ay mas lumakas, kaya sinira nila ito. Imposibleng ibigay ko ang sword-shaped stone. Ang sword-shaped stone ay nakuha ng mga disipulo ng Burning Sun Palace. Imposibleng maagaw ito ng Yin Palace Master. Inalis ng Burning Sun Palace Master ang hugis sword na bato. Humph, ang Myriad Sword Villa Secret Realm ay natagpuan sa teritoryo ng aking Absolute Yin Palace. Paano ito? Ang Juyin Palace ay uurong din. Ibibigay natin ang hugis espada na bato sa Imperial Family, at hahatiin natin ng pantay ang reward. Iminungkahi ng Palace Master ng Juyin Palace. Paano kung ang 10,000 Swords Manor's Forging Mystic Realm ay nasa teritoryo ng inyong Absolute Yin Palace? Ang iyong Juyin Palace ay nasa Royal Sacred Dynasty pa rin,
hindi ba ibig sabihin na lahat ng nasa iyong Juyin Palace ay kabilang sa Royal Clan? Panipi, isang elder ng Burning Sun Hall ang malamig na bamulong. Ang Palace Master ng Absolute Yin Palace ay sumulyap sa kanya at sinabing, "So, hindi ka sumasang-ayon." "Hindi masama," sumagot ang Burning Sun Hall Master. "Maaari niyang ibigay ito ng mag-isa sa maharlikang pamilya, kaya bakit kailangan niyang ibahagi ang mga benepisyo sa ibang tao? Hanggat ang isa ay hindi isang tanga, hindi gagawa ng ganoong bagay." Higit sa lahat, nasa teritoryo siya ng Burning Sun Palace. Ngayon na ang Yinju Palace ay kumakatok sa kanyang pinto, ito ay isang magandang pagkakataon. Hanggat pinatay niya ang lahat ng mga taong ito mula sa Yin Palace, ang Yin Palace ay matatapos. Gayunpaman, sa sandaling iyon, biglang, isang malakas na aura ang naging dahilan upang manginig ang lahat. Ang malakas na aura na ito ay nagmula sa pangkat ng Yinjuyin Palace. Ang koponan ng Yinjuyin Palace ay nagsimulang hatiin sa dalawa, pagkatapos ay dahan-daw ang lumabas ang isang figure. Isa itong babaeng nakasuot ng pula na mukhang nasa 30s. Nuno, nang makita ng Palace Master ng Yinju Palace ang taong ito, magalang niyang binati siya. Boom! Ang paraan ng pananalita na ito ay natakot sa mga tao mula sa Burning Sun Hall. Ang babaeng ito ba ay nakasuot ng pula ang nagtatag ng Yinjuyin Palace? Napakakapangyarihan, natatakot ako na isa siyang 9th Supreme Being. Nang inag si Yezuan, ang Burning Sun Hall Master ay isa lamang 9th Supreme Being, at ang babaeng ito ay mas makapangyarihan kaysa sa kanya. Pagbati, Senior, hindi inaasahan ng Burning Sun Hall Master na narito ang babaeng nakasuot ng pula, kaya nagmamadali siyang binati ito ng may paggalang. Hindi siya pinansin ng babaeng nakasuot ng pula at mahinang sinabi, "Senior brother, hindi ka ba lalabas para makita ako?" Bagamat mahina ang boses niya, umalangaw ito sa hangin at kumalat sa buong Burning Sun Hall. Gayunpaman, ang paraan ng kanyang pakikipag-usap sa kanya ay natakot sa iba. Senior Kuya yan. Hindi ba sila magkapatid?" Napataas ng kilay si Yezuan. Naintindihan niya na binabati ng babaeng nakapula ang damit sa nagtatag ng Burning Sun Hall. Hindi nagtagal, isa pang boses ang umalangaw sa hangin. "Junior sister, balik na tayo." Halata namang hindi patay ang founder ng Burning Sun Hall. "Senior brother, hindi mo ba alam ang kahalagahan ng sword-shaped stone?" Muling sigaw ng babaeng nakasuot ng pula. Sa pagkakataong ito, sa wakas ay lumabas na rin ang nagtatag ng Burning Sun Hall. Siya ay isang binata na nakaputing damit na may magarbong kilay. "So powerful, I can't sense any aura from him." Para siyang ordinaryong tao, nilunok ni Yezuan ang kanyang laway. Sa eye of perception, hindi niya maramdaman ang kaharian ng kabilang partido. Ang taong ito ay tiyak na mas makapangyarihan kaysa sa babaeng nakasuot ng pulang damit, at maaaring malagpasan na niya ang human body disaster. "Senior Kuya, lumabas ka na rin sa wakas." Ngumiti ang babaeng nakapula at sinabing, "Huwag kang mag-alala, wala akong ibang layunin ngayon." "Anong gusto mong sabihin?" tanong ng binata na may magarbong kilay. "Ang hugis sword na bato ay lubhang kapaki-pakinabang sa amin, ngunit kailangan mong malaman na ito ay hindi isang bagay na maaari nating makuha. Ang 10,000 Swords Manor ay isang magandang halimbawa. Kung hindi natin ito ibibigay sa Imperial Family, natatakot ako na ang dalawang paksayon natin ay mauwi sa 10,000 Swords Manor," sabi ng babaeng nakasuot ng pula. Sa hindi inaasahang pagkakataon, agad na sinabi ng kabataang may magarbong kilay, "Hindi ako susuko sa bato na ito na hugis espada." "Senior brother, matigas pa rin ang ulo mo gaya ng dati. Dahil hindi pa dumarating ang Imperial Family, may paraan pa tayo para pagsaluhan itong sword-shaped stone." Sabi ng babaeng nakasuot ng pula. "Ibahagi ang bato na hugis espada." Matapos marinig ito, nang inig ang katawan ni Yezuan. "Nagsanib puwersa ba ang dalawang paksayon? Kahit na magsanib puwersa ang ating dalawang paksayon, hindi tayo makakalaban sa Imperial Family. Sinasabi mo na gusto mong magbukas ng isang lihim na kaharian at hayaang pumasok ang aking Burning Sun Hall at ang iyong Yin Ending Palace na magkasama upang maunawaan ang hugis sword na bato." Naningkit ang mga mata ng kabataang may magarbong kilay. "Tama, maaari nating sundin ang halimbawa ng 10,000 Swords Manor.
Hanggat sirain natin ang pasukan sa Secret Realm, kahit ang Imperial Family ay hindi ito mahahanap. Tumango ang babaeng nakasuot ng pula. Ang dahilan kung bakit ang 10,000 Swords Manor ay walang kahit isang tao sa lihim na kaharian ay dahil ang mga nanatili doon daan-daang taon na ang nakalilipas ay pawang mga lalaki, at wala ni isang babae. Gayunpaman, ang Burning Sun Hall ay pangunahing binubuo ng mga lalaki, habang ang Yin Ending Palace ay maraming babae. Hanggat sila ay nagsanib puwersa at dinala ang ilang Supreme Saint Beast sa lihim na kaharian, maaari silang mamuhay ng magandang buhay. Kabanata 918. Kung gayon bakit ayaw mong sumuko sa batong ito? Kapag dumating ang Imperial Army, tiyak na masisira ang Burning Sun Hall. Paalala ng babaeng naka-red. Hindi ako susuko. Sagot ng lalaking parang espada ang kilay. Ang magkabilang partido ay nasa isang pagkapatas. Matapos marinig ito, nakaramdam ng pressure ang lahat ng naroroon. Ito ay isang magandang paraan upang makapasok sa lihim na kaharian. Bagamat may mga lalaki at babae, matanda at bata, at maging ang Supreme Sacred Beasts, sino ang maaaring manatili sa isang selyadong lugar sa loob ng daan-daang taon? Gayunpaman, ang tagapagtatag ng Burning Sun Hall ay hindi gustong sumuko sa batong ito. Kung dumating ang Imperial Army, tiyak na masisira ang Burning Sun Hall. Guru, sumimangot ang Burning Sun Hall Master at tumingin sa binata na parang espada ang mga kilay. Huwag kang mag-alala, nagbukas na ako ng bagong Secret Realm. Ang Secret Realm na ito ay may dalawang pasukan. Kapag dumating ang Imperial Army, papasok tayo at sisirain natin itong entrance. Hindi man lang nag-alala ang binata na may mala espada ang mga kilay. Ano? Nang marinig ito ng iba, nagulat sila. Hindi nakakagulat na ang tagapagtatag ng Burning Sun Hall ay napakatahimik. Nakapaghanda na pala siya ng paraan palabas. Junior sister, bumalik ka na. Sabi ng binata na parang espada ang kilay sa babaeng nakapula. Gayunpaman, sa sandaling ito, umuungol, biglang isang nakakabinging tunog ang pumasok sa tenga ng lahat. Kapag nakinig silang mabuti, ito ay tunog ng dagandong ng isang higanteng hayop. Ito ang Imperial Dragon. Nagbago ang binata na parang espada ang kilay at ang babaeng nakapula. Minsan na nilang narinig ang tunog na ito. Bilis, hayaan ang lahat na makapasok sa pasukan ng lihim na kaharian sa ilalim ng aking sekretong kultibasyon na silid. Nagmamadaling utos ng binatang mala espada ang kilay. Dapat ay nakarating lamang ang balita sa Imperial Family pagkatapos ng 3 araw. Hindi inaasahan ng binatang may mala espada ang mga kilay na darating ang mga ito. Nang matapos magsalita ang binata na may mala espada na kilay, isang malaking figure ang bumaba mula sa langit. Isa itong brown na higanteng dragon na hindi bababa sa ilang libong metro ang haba. Napakalaki nito, at may iba't ibang kakaibang pattern sa katawan nito. Kaagad pagkatapos, isa-isang tumalon ang mga tao mula sa likod ng dragon. Sa wakas ay dumating na ang Imperial Army. Burning Sun Hall, how dare you hide a sword-shaped stone? Bibigyan kita ng 10 hininga para ibigay ito sa akin. Kung hindi, lilipulin ko ang buong sekta mo. Isang magaspang na mukhang lalaki ang sumugod, na sinundan ng 2 tao na nakasuot ng uniforme ng Imperial Family. 3 Ninth Supreme Being Peak Supreme Beings. Nagbago ang ekspresyon ng binata. Nagkaproblema siya ngayon. Sa sandaling ito, nagsimula na ang Burning Sun Hall Master na ilikas ang mga disipulo. Gayunpaman, paano magiging sapat ang 10 paghinga ng oras? Bagamat mayroon lamang 1,000 sundalo mula sa Imperial Family, lahat sila ay mga elite ng 7th Supreme Martial Artist Realm at pataas. Hindi ito ang pangunahing punto. Ang pangunahing punto ay mayroon pa ring 3 9th Tribulation Supremacies mula sa Royal Family at higit sa 29th Tribulation Supremacies. Hindi ito isang bagay na maaaring harapin ng Burning Sun Hall. Hehe, parang ayaw mong ibigay. Lahat ng sundalo makinig kayo, sirain ang formation. Sumigaw ang Boresh nang makita ang Burning Sun Hall na inilikas ang mga alagad nito. Sa isang iglap, hindi mabilang na pag-atake ang inilunsad sa engranding hanay ng Burning Sun Hall. Dagandong, isang sunod-sunod na nakakabinging pagsabog ang umalangaw-ngaw. Mga kababaihan ng Yinju Palace, umatras kayo para sa akin. Kung hindi, papatayin ko rin kayong lahat.
Sumigaw ang boorish na lalaki sa Yinju Palace habang umaatake siya. Sa sandaling ito, ang Absolute Yin Palace ay nasa isang dilema. Halatang gustong tulungan ng babaeng nakapula ang binata, ngunit nakita na ang intensyon ng binata. Nagsimula ng umatake ang hukbo ng Imperial Family. Kapag nasira ang Porma Sion, malalagay sa panganib ang Burning Sun Hall. Ancestral Master, ano ang dapat nating gawin? Tanong ng Palace Master ng Yinju Palace na nakakunot ang noo. Retreat muna tayo, mahinang sabi ng babaeng naka-red. Sa katunayan, gusto pa rin niyang tumulong sa Burning Sun Hall. Kahit na ang awayan sa pagitan ng Yinju Palace at ng Burning Sun Hall ay naipon sa daan-daang taon, ito ay talagang sanhi ng ilang mga disipulo 100 taon na ang nakalilipas. Noong una, aksidenteng napatay ng Yinju Palace ang isang disipulo ng Burning Sun Hall, kaya nagkaroon ng hidwaan. Gayunpaman, ang babaeng nakapula ay hindi lumitaw upang malutas ito sa nakalipas na daang taon. Sa pamamagitan lamang ng patuloy na pakikipaglaban ay masisiguro niyang hindi siya makakalimutan ng kanyang senior brother. Kaagad, ang pangkat ng Yinju Palace ay umatras ng malayuan. Sa pagkakataong ito, ang Yinju Palace ay nagdala rin ng maraming eksperto. Maliban sa babaeng nakapula, ang Palace Master ng Yinju Palace, at ang Great Elder, mayroon ding 4 na 9th Tribulation Supremacies. Kung sila ay sumanib puwersa sa Burning Sun Hall, hindi sila matatakot sa Imperial Army. Gayunpaman, sa likod ng Imperial Army ay ang buong Imperial Family. Kapag gumawa sila ng hakbang, hahamonan nila ang awtoridad ng Imperial Family. Sa oras na iyon, ang buong Yinju Palace ay kaladkarin sa tubig at mahuhulog sa isang estado ng walang hanggang kapahamakan. Dagandong, ang buong Imperial Army ay umaatake sa Protective Mountain Array. Sa kabutihang palad, may mga eksperto sa Burning Sun Hall na kumokontrol sa array. Kung hindi, pagkatapos ng ilang pag-atake, ang Protective Mountain Array ay nasira na. Isang hininga, 2 hininga, 3 hininga. Ang Imperial Army ay umaatake, habang ang Burning Sun Hall ay nagtatanggol. Si Yezuan, na nasa Burning Sun Hall, ay nag-aalab na sa espiritu ng pakikipaglaban. Gayunpaman, umaasa siyang matagumpay na makaka-address ang Burning Sun Hall. Hanggat lahat sila ay pumasok sa lihim na kaharian at sirain ang pasukan, sila ay magiging ligtas. Bagamat hindi niya alam kung nasaan ang ibang pasukan sa Secret Realm, base sa ekspresyon ng binata na may espadang kilay, ang kabilang pasukan ay hindi madaling mahanap ng Imperial Family. Marahil, ito ay sa isa pang sagradong dinastiya. Gayunpaman, sa pagtingin sa kasalukuyang sitwasyon, tila walang sapat na oras. I didn't expect the Imperial Army to arrive so fast. What a blunder! Kumislap ang mata ng binata na may espadang kilay. Nahulaan niya na ang Imperial Army ay malamang na sumugod sa lihim na kaharian, kaya naman mabilis silang dumating. Kung alam niya na mangyayari ito, nagbigay na siya ng utos na umatras. Lin Zhangtian, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Ibigay mo ang hugis sword na bato at gagarantyahan ko ang kaligtasan ng Burning Sun Hall. Sigaw ng magaspang na lalaki. Lin Zhangtian ang pangalan ng nagtatag ng Burning Sun Hall. Scram! Sa hindi inaasahang pagkakataon, umungal si Lin Zhangtian. Tinansya niya ang lakas ng Protective Mountain Array at sinabing, mga matatanda, maghanda para sa labanan. Inilabas na ng mga matatanda ng Burning Sun Hall ang kanilang mga armas. Mayroong higit sa 40 matatanda sa Burning Sun Hall. Lahat sila ay hindi bababa sa 8th Tribulation Supremes. Founder, makakalaban din tayo. Sigaw ng isa sa mga alagad. Ang mga panloob na disipulo ng Burning Sun Hall ay halos lahat ng 7th Tribulation Supremes. Mayroon ding ilang mga 8th Tribulation Supremes. Maaari nilang labanan ang mga eksperto ng Imperial Family. Handa kaming mabuhay at mamatay kasama ang Burning Sun Hall. Oo, mabuhay at mamatay ng magkasama. Sunod-sunod na sumigaw ang isang grupo ng mga disipulo at diakono. Marami sa kanila ang lumaki sa Burning Sun Hall. Ang Burning Sun Hall ang kanilang tahanan. Ngayong malapit nang masira ang kanilang tahanan, natural na kailangan nilang tumayo at pigilan ito. Sige, sigaw ng binata na may espadang kilay. Sabay tingin sa Burning Sun Hall Master sa tabi niya. Guro, ang bato na hugis espada ay kinuha na ni Junior Brother.
Sabi ng Burning Sun Hall Master. Ang kanyang junior brother ay ang Vice Hall Master ng Burning Sun Hall. Kabanata 919. Tumanggo ang Infernal Sun Hall Master. Nakahanda na siyang lumaban hanggang kamatayan. Gayunpaman, labis pa rin siyang kinakabahan. Pagkatapos ng lahat, ang Royal Army ay talagang nagpadala ng 3 9th Stage Supreme Martial Artists. Sa kanilang panig, mayroon lamang isang 9th Stage Supreme Martial Artist at siya, isang 9th Stage Supreme Martial Artist. Kung sila ay lumaban, hindi sila magkakaroon ng kapangyarihan. Gayunpaman, kung makakatulong ang Yinju Palace, iba ang magiging resulta. Ang mga tao sa Yinju Palace ay mahusay sa mga ilusyon at pag-atake sa isip. Maaari rin nilang kontrolin ang mga lumilipad na espada. Napakalakas ng kanilang kakayahan sa pakikipaglaban sa koponan. Kung makukuha nila ang kanilang tulong, tiyak na mananalo sila sa laban na ito. Boom! 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 Ang lakas ng proteksyon na hanay ay hamina ng kaunti. Sa Infernal Sun Hall, palihim na nilabas ni Yezuan ang Supreme Spiritual Treasure, Shadow Sword. Hindi niya ma-provoke ang 3 9th Stage Supreme Martial Artists, ngunit makakahanap siya ng problema sa iba. Sa aking kasalukuyang kaharian, Bloodline, at Shadow Sword, ang pagpatay sa isang 9th Stage Supreme Martial Artist ay hindi isang problema. Hindi rin masama ang lakas ni Luoluo. Kung magdadagdag ng ibang tao, hindi imposible. Panipi, naisip ni Yezuan sa kanyang puso. Gayunpaman, ang 3 9th Stage Supreme Martial Artists ay magulo. Umaasa siya na si Lin Zantian bilang tagapagtatag ng sekta, ay mapipigilan sila. Luoluo, huwag kang masyadong lumayo sa akin mamaya. Subukan mong gumayuma hanggat kaya mo. Kung makatagpo ka ng panganib, tawagan mo ako kaagad. Paalala ni Yezuan sa kanyang isipan. Okay, tumanggo si Luoluo. Si Luoluo ay sumanib sa Charm Fusion Crystal dati, at ang kanyang kakayahan sa kagandahan ay tumaas ng husto. Sa kanyang 8th Stage Supreme Martial Artist Realm, hanggat hindi ito isang 9th Tribulation Supreme Martial Artist, wala siyang problema. Sa sandaling ito, Dagandom, isang malakas na tunog ang narinig, at sa wakas ay nasira ang protective array. Patayin! Sigaw ni Lin Zantian habang pinangunahan niya ang pagsalakay patungo sa Imperial Army. Lin Zantian, hinahanap mo ang sarili mong kamatayan. Ang magaspang na lalaki ay sumigaw at pinangunahan ang mga eksperto sa ilalim ng kanyang utos. Gayunpaman, bumuo pa rin siya ng isang koponan at nilampasan si Lin Zantian, direktang pumasok sa Inferno Sun Hall upang hanapin ang pasukan sa lihim na kaharian. Huwag mo silang papasukin. Ang Infernal Sun Hall Master ay sumigaw at inakay ang ilang tao na pumatay, naghahanda na harangin ang pangkat na ito na gustong pumuslit sa lihim na kaharian. Nagsimula ang isang mahusay na labanan. Hindi ito ang unang pagkakataon na lumahok si Yezuan sa ganoong kalaking labanan. Dati, sa Sky Prison ng Sunflame Sacred Dynasty, nakipagtagpi siya sa libu-libong sundalo. Gayunpaman, hindi siya naglakas loob na gumala dito. Pagkatapos ng lahat, hindi pa siya nakakapunta sa Flowing Gold Waterfall para palakasin ang kanyang Sovereign Golden Body. Agos na Shadow Sword, ipinatawag ni Yezuan ang kanyang doppelganger. Nagpatawag siya ng 6 na lumilipad na espada at inatake ang Extreme King Army. Kasabay nito, patuloy niyang iniindayog ang kanyang Shadow Swords para salakayin ang mga elite ng 8th Tribulation. Nagkasagupaan na ang dalawang panig. Brat, hindi masama ang aptitude mo. Go to hell. Isang peak level na Supreme Martial Artist mula sa Royal Family ang dumiretso kay Yezuan. Humph! Malamig na bamhantong hininga si Yezuan at tinitigan siya ng masama, nagdulot ng burning eye. Sinamantala ni Luoluo, na sumusunod sa likod ni Yezuan, ang pagkakataong ito para gamitin ang kanyang alindog. Naging pink ang mga mata ni Luoluo. Hindi lang iyon, ganoon din ang 8th Supreme Martial Artist na iyon. Ang alindog ay isang tagumpay. Matapos maging matagumpay ang anteng-anteng, hinubad ng 8th Supreme Martial Artist ang kanyang interspatial ring at ibinato ito kay Yezuan. Pagkatapos, tumalikod siya at inatake ang sarili niyang mga tao. Bam! Naputol ang ulo ng isang mid-level na Supreme Martial Artist bago pa siya makapag-react. Anong ginagawa mo? Ang kanyang mga kilos ay agad na nakakuha ng atensyon ng iba.
Gayunpaman, napansin agad ng ilang matatalas na mata na may mali. There's someone from the Foxy clan. Ingat sa alindog niya, may nagbabala. Sa kasamaang palad, bago niya matapos ang kanyang pangungusap, nakarinig siya ng sumisipol na hangin. Boom! Isang pagsabog ang biglang tumunog sa hangin. Ang ulo ng madaldal na consecrator na ito ay direktang nabasag ng fallen star whip ni Luoluo. Humph, sinong nagtanong sa'yo na maging busybody? Malungkot na bamantong hininga si Luoluo. Ang mga mula sa Yin Palace ay nagil-inang ng mga espiritual na pamamaraan at may mataas na espiritual na pagtutol. Gayunpaman, ang imperial na pamilya, tulad ng mga mula sa Burning Sun Palace, ay nilinang pa rin ang kanilang sovereign golden body. Sa makatuwid, ang pagtutulungan ni Yezuan at Luoluo ay walang kapintasan. Ang isa ay hamina sa espiritual na kapangyarihan, habang ang isa naman ay naakit. Sila ay simpleng walang talo. Gayunpaman, madaling maakit ng alindog ang mga mas mababa sa antas ng Ninth Tribulation Supreme Martial Artist. Hindi ito naging problema para sa 8th Tribulation Supreme Martial Artists. Kaya naman, sumuko sina Yezuan at Luoluo. Luoluo, hanapin natin ang 9th Tribulation Supreme Martial Artist. Sabi ni Yezuan kay Luoluo sa kanyang isipan. Okay, nang marinig ito, humajijak si Luoluo at sumunod. Gamit ang Eye of Perception, malinaw na naramdaman ni Yezuan na mayroong higit sa 29th Tribulation Supreme Martial Artist sa imperial na pamilya. Hanggat pinapatay niya ang mga taong ito, ang presyon sa Burning Sun Palace ay mababawasan. Sa oras na ito, ang 9th Tribulation Supreme Martial Artist na tinarget ni Yezuan ay nakikipaglaban sa isang early stage na 9th Tribulation Supreme Martial Artist Elder mula sa Burning Sun Palace. Pinatay ni Yezuan ang mahigit 10 tao sa daan. Nang makalapit ay diretsyong nilaslas niya ang kanyang espada. Agos na Shadow Sword. Habang hawak ang Shadowless Sword, ang kanyang kapangyarihan sa pag-atake ay talagang hindi isang bagay na maaaring hadlangan ng ordinaryong 9th Tribulation Supreme Martial Artist. Bukod dito, ito ay isang sneak attack. RIP. Ang sinag ng sword light na ito ay direktang hinati ang katawan ng kalaban sa dalawang bahagi. Ano? Nagulat ang Elder mula sa Burning Sun Palace. Ang isang kalaban na kapantay niya ay napatay talaga sa isang segundo. Lumingon siya para tingnan at nalaman na ang pumatay ay isang mid-stage na 8th Tribulation Supreme Martial Artist, Yezuan. Bago siya makapag-react, kinabit ni Luoluo ang Fallen Star Whip at direktang ibinato ang Interspatial Ring kay Yezuan. Very good, next, si Yezuan ay lubos na nasisiyahan. Kahit na ito ay hindi lahat ng kayamanan ng isang 9th Tribulation Supreme Martial Artist, ito ay maihahambing sa 10 pick na 8th Tribulation Supreme Martial Artists. Bago makapag-react ang Elder, hinanap ni Yezuan ang susunod na target. Nagtulungan ang orihinal na katawan ni Yezuan at si Luoluo, habang pinapatay ng kanyang doppelganger ang 8th Tribulation Supreme Martial Artists. Dama-dami pa rin ang paglilinang ng kanyang orihinal na katawan. Siya ay nakatakdang magningning sa labanang ito. Gayunpaman, hindi pa rin niya na-control ang labanang ito. Muling pinatay ni Yezuan ang isang 9th Tribulation Supreme Martial Artist, pagkatapos ay bumaling upang mag-scan gamit ang Eye of Revelation. Nakipag-away na si Lin Zontian sa matipunong lalaki. Ang una ay lumalaban ng isa laban sa 3, ngunit ang mga kalaban ni Lin Zontian ay ang mataas na opisyal ng Imperial Family. Isa laban sa 2 ang kanyang limitasyon. Sa 1 against 3 na sitwasyon, wala siyang lakas para lumaban. Mabuti na lang at malakas ang kanyang gininto ang katawan kung hindi, natalo na siya. Hindi makakatagal ang Ancestral Master. Kailangan kong pahinin ang lakas ng kalaban sa lalong madaling panahon. Naisip ni Yezuan sa kanyang puso. Gayunpaman, sa sandaling ito. Whoosh! 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 Sunod-sunod na tunog ng hangin ang narinig. Ang mga lumilipad na espada ay tumama sa karamihan at inatake ang mga eksperto ng Imperial Family. Ano? Lumingon ang mga eksperto ng Imperial Family at nakita ang mga tao mula sa Yin Palace na lumilipad patungo sa kanila. Matandang babae, maglakas loob ka. Sigaw ng matipunong lalaki. Kabanata 920. Sa wakas ay gumawa ng hakbang ang Absolute Yin Palace.
Bagamat ang Absolute Yin Palace at ang Burning Sun Hall ay may sama ng loob sa isa't isa, hindi pinapansin ng babaeng nakapula si Lin Zontian. Ikaw matandang babae, ngayon ay bubunutin ko ang dalawa mong sekta. Tumalikod ang magaspang na lalaki at inatake ang babaeng nakapula. Sa isang mas kaunting kalaban, ang presyon ni Lin Zontian ay nabawasan ng kalahati. Ngayon, hindi siya natatakot sa kabilang partido. Sa pagdaragdag ng Absolute Yin Palace, nabaligtad ang sitwasyon. Nabawasan ng malaki ang pressure sa mga eksperto ng Burning Sun Hall. Gayunpaman, may mga nasawi sa simula ng labanan, at ang mga eksperto ng Burning Sun Hall ay sunod-sunod na nahulog. Huwag mong hayaang kunin ng iba. Paalala ni Yezuan sa kanyang isipan. Para sa kanya, lahat ito ay mga punto ng karanasan. Bukod dito, nakikipaglaban sila sa himpapawid, kaya hindi epektibo ang kanyang 7 agility advancements. Kung hindi, ang kanyang bilis ng pagpatay ay doble ng hindi bababasa. Oo, tumango si Luo Luo. Ikan-away niya ang Fallen Star Whip sa kanyang kamay. Sa tuwing tatamaan nito ang isang tao, sisirain nito ang kanilang Sovereign Golden Body. Kung ang letigo ay tumama sa ulo, maliban kung ito ay isang Ninth Tribulation Supremacy, tiyak na mamamatay sila. Gayunpaman, walang gaanong tao ang gumamit ng letigo. Bukod dito, si Luo Luo ay mula sa Fox Charm Clan, kaya natural, may mga taong gustong umatake sa kanya. Iyon ay isang supreme spiritual treasure. Napansin ng mid-stage na Ninth Tribulation Supremacy si Luo Luo at agad na sumugod. Kataas-taas ang espiritual na kayamanan. Mayroon talagang supreme spiritual treasure. Ito ay isang malaking pakinabang. Kailangang malaman ng isa na sa buong Royal Sacred Dynasty, mayroon lamang isang supreme spiritual treasure. Luo Luo, pinapatamaan ka. Naramdaman ni Yezuan ang aura na papalapit kay Luo Luo. Halika, young master, patayin natin siya. Walang pakialam si Luo Luo. Sige, ngumiti ng malademonyo si Yezuan. Sabay na lumapit ang orihinal niyang katawan at clone. 3 pag-atake mula sa 3 direksyon. Mata ng Nirvana. Mata ng Nirvana, Demon Fox Flash, 3 kislap ng liwanag ang sumugod patungo sa kalagitnaan ng yugto ng Ninth Tribulation Supremacy. Ano? Nagulat siya. Ang bilis nitong natakot sa kanya. Nang malapit na siyang makatakas, naharang ang rutang pagtakas niya. Hiss! Hiss! 2 malulutong na tunog ang umalangaw-ngaw. Naiwasan niya ang isang Nirvana Rend, ngunit nilagpasan siya ng isa pang Nirvana Rend at Demon Fox Flash. Ang kanyang buong katawan ay agad na naputol sa 3 piraso. Kasabay nito, ang kanyang Universe Ring ay ikinabot ng Fallen Star Whip ni Luo 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 at nahulog sa kamay ni Yezuan. Hindi naman siguro in-expect ng taong to na dito siya mamamatay. Malamang marami siyang dalang gamit. Luo 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 Luo. Tuldok 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 tuldok. Kung papatayin ni Yezuan ang natitirang 5, tiyak na makakagawa siya ng panibagong tagumpay. Luo 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 Oo. Agad na tinawag ni Yezuan si Luo Luo, at kasama ang kanyang doppelganger, sumugod sila patungo sa pinakamalapit na Ninth Tribulation Supreme Martial Artist. Si Yezuan man mismo, ang kanyang doppelganger, o si Luo Luo, lahat sila ay may kakayahang madaling pumatay ng isang early stage na Ninth Supreme Martial Artist. Kung magsanib puwersa silang 3, kahit isang mid-stage na Ninth Supreme Martial Artist ay kailangang pansamantalang umiwas sa kanila. Pinatay nila ang kanilang daan at pinatay ang maraming tao sa daan. Ang mata ng Nirvana ay naubos ng labis sa kanyang puwersa sa buhay. Pagkatapos ng nakaraang aralin, hindi nang ahas si Yezuan na basta-basta gamitin ang kanyang life force para palitan ang kanyang kapangyarihan sa mata. Nagsama sina Yezuan at Luo Luo at pinuntirya ang isa pang mid-stage na Supreme Martial Artist mula sa Imperial Family. Sa sandaling ito, ang ekspertong ito mula sa maharlikang pamilya ay nakikipaglaban sa unang elder ng Burning Sun Hall. Ang huli ay paulit-ulit na binubugbog pabalik. Sa kabutihang palad, mayroon pa ring Ninth Tribulation Supreme Venerable mula sa Yin Palace na tumutulong. Kung hindi, matagal nang namatay ang Burning Sun Hall Grand Elder. Agos na Shadow Sword. Agos na Shadow Sword. Agad na sumali si Yezuan sa labanan at naglunsad ng pag-atake sa mid-stage na Supreme Martial Artist.
Dalawang bahid ng malamig na liwanag ang tumagos sa hangin, na nagbigay ng takot sa kabilang partido. Napakalakas ng pag-atake. Nagulat ang mid-stage na Supreme Martial Artist na ito mula sa Imperial Family dahil ang pag-atake na inilunsad ng orihinal na katawan ni Ye Zuan ay mas malakas kaysa sa kanya. Ang orihinal na katawan ni Ye Zuan na may hawak ng Shadow Sword at nilagyan ito ng 70% sword intent ay sapat na para masira ang Golden Sovereign body ng kalaban at mapatay pa siya kaagad. Slash! Ang mid-stage na Supreme Martial Artist mula sa Imperial Family ay naglaslas gamit ang kanyang espada ng buong lakas at natalo ang pag-atake ng orihinal na katawan ni Ye Zuan. Gayunpaman, sa sandaling ginawa niya ang kanyang paglipat. Swish! Bang! Biglang tumama sa braso niya ang isang mahabang silver whip. Matapos ang isang pagsabog, ang kanyang braso ay hinaypan sa 2 piraso. Si Luo Luo, na may hawak ng Fallen Star Whip, ay hindi mas mahina kaysa sa clone ni Ye Zuan. Gayunpaman, may gap pa rin sa pagitan niya at ng orihinal na katawan ni Ye Zuan. Gayunpaman, sapat na ito upang takutin ang kalaban. Nagulat ang Imperial Family Consecrator nang maalis ang kanyang braso na may hawak na espada. Ang kanyang Golden Sovereign body ay napakalakas, ngunit ito ay talagang nasira ng isang mid-stage na Supreme Martial Artist na maliit na batang babae. Paano ito naging posible? 95% whip intent o isang sovereign spiritual treasure. Agad naman siyang nag-react. Sa susunod na sandali, naglabas siya ng isa pang mataas na antas na sovereign divine weapon at sinugod si Luo Luo. Hehe, tumawa si Luo Luo. Napaka-inosente ng tawa niya. Sa sumunod na sandali, muli siyang naging isang sinag ng liwanag. Nagulat na naman ang Imperial Family Consecrator. Akmang kikilos na siya, dumaan sa kanya ang sinag ng liwanag at ang ulo niya ay agad na itinapon sa hangin. Demonic Fox Flash. Nang makita ni Ye Zuan ang eksenang ito, hindi napigilan ni Ye Zuan na sabihin sa kanyang puso, mukhang matagal nang ginamit ni Luo Luo ang Demonic Fox Flash na ito. Hindi ito dapat maging sovereign martial art. Dapat ay transcendent martial art man lang ito sa parehong antas ng sovereign spiritual treasure. O marahil, ito ay isang divine ability. Ang kasalukuyang siya ay hindi na ang walang karanasan na brat na kalalabas lang sa mundo. Ang kaharian sa itaas ng Sovereign Stage ay tinawag na 3 minor disasters of the Sovereign Stage. Sila ay ang Human Body Disaster, True Energy Disaster, at Spirit Disaster. Ang tatlong ito ay mga maliliit na sakuna lamang. Pagkatapos ng Spirit Disaster, nagkaroon ng Great Disaster. Ang Great Disaster na ito ay isang kadena, katulad ng Sovereign Tribulation. Pagkatapos ng Great Disaster, ang kaharian ay tinawag na Manifestation Realm. Kung tungkol sa Divine Ability, ito ang pangalan ng Manifestation Realm, tulad ng Sovereign Martial Arts of the Sovereign Stage. Matapos masaksihan ang lakas ni Luo Luo, nahulaan ni Ye Zuan na ang bloodline sa katawan ni Luo Luo ay napakalakas. Maaaring malimpasan pa nito ang 3 minor disasters of the Sovereign Stage. Ito ay hindi bababa sa Manifestation Realm. Sa katunayan, maaaring bigyan ni Ye Zuan si Luo Luo ng isang bloodline seed, tulad ng Sword God bloodline. Gayunpaman, may misteryosong bloodline si Luo Luo na maaaring mag-mutate sa bloodline ng Beast God. Sa makatuwid, hindi makatiyak si Ye Zuan. Paano kung kinain ni Luo Luo ang Sword God bloodline at itago ang misteryosong bloodline? O marahil, ang Sword God bloodline ay itatago ng misteryosong bloodline at hindi magkakaroon ng anumang epekto. Kung iyon ang kaso, sinayang ni Ye Zuan ang isang binhi ng bloodline. Higit sa lahat, hindi ito gusto ni Luo Luo. Sa makatuwid, hindi siya mapipilit ni Ye Zuan. Pagkatapos ng kamatayan ng 9th Stage Sovereign Consecrator, nakuha ni Ye Zuan ang kanyang Universe Ring at ang kanyang cultivation ay bumuti.